Hindi ko kailanman inakala na matatakot ako sa sarili kong mga dasal. May mga gabi, habang nakaluhod ako sa harap ng altar sa San Isidro, hindi patawad ni Rafael ang hinihingi ko. Ang hiling ko sa Diyos, kunin niya ang imahe ng ama ni Rafael sa puso ko. Hindi dapat ako nakakaramdam ng ligaya sa boses niya. Hindi dapat siya ang hinahanap ko kapag pagod na ako sa pagiging byuda, nakaitim pa rin ako. Simbolo ng katapatan, pero sa loob ko, alam kong pinagtataksilan ko na ang alaala ng asawa ko sa paraang walang nakakakita kung ikaw ang nasa lugar ko. Kapag ang tanging taong nakakakita sa pagod mo ay ang taong bawal mong mahalin, kaya mo bang tumalikod? 10 taon kaming kasal ni Dante. Kung titingnan mo kami mula sa labas, sasabihin mong wala kaming problema. Maayos ang bahay namin, hindi naman kami nagugutom. At mayroon kaming si Sofia, ang anghel ng buhay namin. Pero alam mo yung pakiramdam na para kang kasangkapan lang sa loob ng sarili mong bahay? Parang sofa na laging andun, o parang ilaw na binubuksan lang kapag kailangan? Ganun ang naramdaman ko kay Dante sa loob ng maraming taon. Naaalala ko nung gabing yon, bago ang lahat. Nakaupo kami sa hapagkainan, ang tanging naririnig lang ay yung mahinang tik-tik ng electric fan namin na matagal nang kailangang langisan at yung tunog ng kutsara't tinidor na tumatama sa plato. Nakatingin ako kay Dante. Nakita ko yung mga kamay niya. Yung mga kamay na nakasanayan ko nang makitang may itim na linya ng grasa sa ilalim ng mga kuko. Technician siya, at kahit bagong ligo siya, parang hindi na natatanggal yung amoy ng bakal at pawis sa balat niya. Ang dumi ng mga kuko niya, pero maingat niyang binabalatan yung hipon para ilagay sa plato ni Sofia. Mapagmahal siyang ama, mabuti siyang tao. Yan ang laging sinasabi ko sa sarili ko tuwing nakakaramdam ako ng lungkot. Marisa, huwag kang maging makasarili. Maraming babae diyan na sinasaktan ng asawa. Binubugbog, pinapabayaan. Si Dante, maaga umuuwi. Binibigay ang sweldo. Inaayos ang mga sirang gripo. Ang hirap pala maging byuda sa isang maliit na barangay. Para kang isang buhay na estatwa na kailangang laging mukhang malungkot. Kapag ngumiti ka ng konti, iisipin nila nakakalimot ka na. Kapag nag-ayos ka ng buhok, sasabihin nila naghahanap ka na ng kapalit. Kaya ayun, naging anino na lang ako sa loob ng sarili naming bahay. Ang tanging ingay na naririnig ko araw-araw ay yung ugong ng lagari mula sa Suonggo, yung lumberyard ni Papa Mateo sa likod ng bahay. Salamat, sagot ko. Gusto ko sanang sabihin, Dante, kumusta yung araw mo? Pagod ka ba? Ako, napagod ako sa pagtuturo sa mga bata kanina. Ang likot nila, pero alam mo ba, may isang bata na nagbigay sa akin ng bulaklak na gawa sa papel. Pero hindi ko na itinuloy, kasi alam ko naman ang isasagot niya. Isang tango lang, o kaya, mabuti naman. Tapos babalik na siya sa panunood ng balita o sa pag-iisip kung anong kailangang ayusin sa motor niya bukas. Sa loob ng 10 taon, naging eksperto si Dante sa pag-aayos ng mga sirang gamit sa bahay. Pero hindi niya napansin na yung asawa niya. Unti-unti nang nagkakaroon ng lamat. Minsan, titingin ako sa salamin pagkatapos maligo. 38 na ako. May mga manipis na linya na sa gilid ng mga mata ko. Ang tawag nila, laugh lines. Pero hindi ko matandaan kung kailan ako huling tumawa ng galing sa puso. Hinahawakan ko yung mukha ko, yung balat ko, at tatanungin ko ang sarili ko, babae pa ba ako? O nanay na lang? O katulong na lang na laging andyan para maghanda ng kape? Hindi nyo alam ang hapdi ng pakiramdam na katabi mo sa pagtulog ang asawa mo. Pero ramdam mo yung kilometrong distansya sa pagitan nyo. Magkatalikod kami.
Naririnig ko ang mabigat niyang paghinga. Amoy sabon siya na hinaluan ng amoy ng luma naming kumot. Gusto ko sanang gumapang palapit, yumakap sa likod niya. Maramdaman yung init niya. Pero natatakot ako. Natatakot ako na baka kapag yumakap ako, maramdaman ko lang ang paninigas ng katawan niya dahil pagod siya. At mas masakit yun kaysa sa hindi paghawak sa kanya. Kaya nananatili lang akong nakatitig sa dilim. Pakiramdam ko, naglalaho na ako, parang yung mga pintura sa pader namin na unti-unting nagbabakbak pero walang nakakapansin. Kasi sanay na silang makita yun araw-araw. Ma, bakit hindi ka pa natutulog? Si Sofia yun, nakatayo sa pintuan ng kwarto namin. Yakap yung lumang unan niya. 12 taon na siya. Pero minsan, parang bata pa rin o baka mas matalino pa siya sa amin ni Dante. Minsan, nakikita ko siyang nakatingin sa amin kapag nag-aagahan kami. Tahimik lang siya, pero yung mga mata niya, parang may binabasa siyang hindi namin sinasabi. Papunta ng anak, inaantok na si mama. Pagsisinungaling ko, hinaplos ko yung buhok niya nung dumaan siya. Malambot. Amoy baby powder pa rin kahit dalaga na siya. Sa sandaling yon, naisip ko, sapat na dapat ito. 'Di ba? May anak ako, may asawa, may bahay. Ano pa bang hinahanap ko? Bakit ang sakim ko para maghanap ng higit pa rito? Pero ang puso, hindi mo pwedeng diktahan. Ang puso, parang lupa yan na kapag masyado nang natuyo. Kahit anong patak ng ulan, kakapitan, kahit maling ulan pa yan, kahit ulan na magdadala ng baha. Nung mga gabing yun, wala pa akong idea na may isang lalaking nagngangalang Ruel na darating. Wala pa akong idea na ang isang simpleng pagsakay sa kotse ay magiging simula ng pagguho ng mundo ko. Ang alam ko lang, uhaw na uhaw ako. Uhaw ako na makita. Uhaw ako na marinig. Uhaw ako na may magsabi sa akin na, Marisa, nandyan ka pa pala. Hanggang ngayon, tinatanong ko pa rin ang sarili ko kung kinausap kaya ako ni Dante nung gabing iyon, kung tiningnan kaya niya ako sa mga mata at tinanong kung masaya pa ba ako. Mangyayari kaya ang lahat ng ito? O talagang sadyang traitor lang ang tadhana at kahit anong gawin mo, hahantong at hahantong ka sa rurok ng pagkakamali? Hindi ko alam. Ang alam ko lang, kinabukasan, bumuhos ang malakas na ulan sa Quezon City. At sa gitna ng baha at traffic, pumasok ako sa isang kulay pulang sasakyan na magdadala sa akin sa lugar na hindi ko na mapagtataguan. Isang tingin lang sa rearview mirror. Isang boses na hindi katulad ng kay Dante. At doon ko naramdaman na huminga ulit ang Marisa na matagal ko nang ibinaon sa limot. Sana hindi na lang umulan nung araw na yon. O kaya sana, hindi na lang na-flat ang gulong ng jeep na sinasakyan ko. Pero sabi nga nila, ang tadhana, kapag gusto kang itulak sa bangin, gagawa at gagawa yan ng paraan. At ang paraan niya nung araw na yon, isang booking sa Grab app na muntik ko nang i-cancel dahil sa bagal ng internet. Galing kami ni Sofia sa clinic sa Quezon City. Nilalagnat siya at medyo masama ang pakiramdam. Kaya kahit tinitipid ko ang budget namin para sa linggong yon, nag-book ako. Basang-basa ang sapatos ko at yung jacket ni Sofia. Amoy kalsada na dahil sa talsik ng putik, pagod na pagod ako. Hindi lang yung pagod na kailangan ng tulog, kundi yung pagod na parang gusto mo na lang maupo sa gutter at umiyak hanggang sa mawalan ka ng hininga. Tapos, huminto ang isang pulang kotse sa tapat namin. Pagpasok ko sa loob, agad akong sinalubong ng amoy ng peppermint at bagong linis na leather. Napakalamig ng aircon, pero hindi yung nakakanginig, yung parang yumayakap sa balat mo. Isinara ko ang pinto at parang biglang nawala yung ingay ng ulan at busina sa labas. Naging tahimik, safe. San Juan po tayo, ma'am? Tanong nung driver. Hindi siya lumingon agad. Nakita ko lang ang mga mata niya sa rear view mirror.
Doon ko siya unang napansin. Hindi siya yung tipong lilingunin mo sa mall, pero may kung ano sa mga mata niya. Parang laging may malalim na iniisip. Parang may bit-bit din siyang sariling bigat. May tatlong bagay akong napansin sa kanya agad. Una, yung mga kamay niya sa manibela. Malalaki, magaspang ang mga daliri na parang sanay sa trabaho. Pero ang dahan-dahan niyang humawak, parang ayaw niyang masaktan yung sasakyan. Pangalawa, yung suot niyang polo shirt na kupas na ang kulay asul, pero amoy malinis na sabon. Yung amoy na nakakakalma. At pangatlo, yung maliit na rosaryong nakasabit sa salamin niya na may nakasabit na litrato ng isang babae, maliit lang. Lumang litrato na. Opo, kuya, sa may barangay hall lang po. Sagot ko. Pabulong lang ang boses ko dahil parang may nakabara sa lalamunan ko. Sa buong biyahe, nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Pinapanood ko yung mga patak ng ulan na nag-uunahang bumaba sa salamin. Napansin ko na lang na tumutulo na rin pala ang luha ko. Hindi ko mapigilan. Alam mo yung pakiramdam na kapag sobrang bigat na ng lahat, isang maling tanong lang o isang maling kanta, sasabog ka na. Akala ko hindi niya napansin. Akala ko isa lang ako sa daan-daang pasahero na dinadala niya araw-araw. Pero nung huminto kami sa traffic sa may EDSA, nakita kong gumalaw ang kamay niya. Kumuha siya ng isang pack ng tissue sa dashboard at iniabot sa akin nang hindi pa rin tumitingin ng diretso. Ma'am, heto po oh, pasensya na. Medyo traffic talaga pag ganitong maulan. Sabi niya, ang boses niya, mababa. Kalmado, parang kumot na ipinatong sa balikat ko. Salamat, sabi ko, habang mabilis na pinupunasan ang pisngi ko, nakakahiya. Isang nanay na umiiyak sa harap ng estranghero. Pasensya na po, kuya, pagod lang. Doon siya lumingon sa akin, sandali lang. Pero sa sandaling yon, pakiramdam ko, napatigil ang mundo. Hindi niya ako tiningnan ng may awa o ng may mali siya. Tiningnan niya ako bilang isang tao. Ma'am, simula niya, habang dahan-dahang umaandar ulit ang sasakyan. Minsan po, hindi niyo kailangang magpanggap na okay kung hindi naman talaga. Ang ulan, tumitigil din yan. Pero yung lungkot, kailangang ilabas para hindi malunod. Natigilan ako. Sino siya para sabihin yon? Driver lang siya? Estranghero. Pero bakit yung asawa ko, nakasama ko sa bahay, sa loob ng 10 taon, hindi man lang napansin na nalulunod na ako? Bakit itong lalaking ito, na hindi ko naman kilala, ang unang nakakita sa akin? Ruel po ang pangalan ko, sabi niya ulit. Parang naramdaman niya ang pagkagulat ko. Ganyan din po ang asawa ko noon bago siya nawala. Laging pagod, laging iniisip ang iba. Nakalimutan na niyang isipin ang sarili niya. Hindi ko alam kung bakit. Pero bigla akong nakaramdam ng koneksyon, isang maikling kwento ng pagkawala, at isang mahabang kwento ng pagtitiis. Sa loob ng sasakyang yon, sa gitna ng baha at dilim ng gabi, naramdaman ko ang isang bagay na matagal nang nawala sa amin ni Dante, pag-unawa. Nung nakarating na kami sa tapat ng bahay namin, gusto ko sanang magtagal pa sa loob ng sasakyan niya. Gusto ko sanang wag munang lumabas at harapin ang katahimikan ng bahay namin. Salamat, Ruel, sabi ko habang binabayaran siya. Walang anuman. Ma'am Marisa, mag-ingat po kayo ni Sofia. Painumin niyo po siya ng maraming tubig, bilin niya bago ako bumaba. Marisa? Binasa niya ang pangalan ko sa app. Simple lang naman, pero nung nanggaling sa kanya, parang may ibang kulay. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko si Dante na nakaupo sa sofa, nanonood ng basketball. Ni hindi siya tumayo nung pumasok kami na basang-basa. O ba't ngayon lang kayo? Anong sabi ng doktor? Tanong niya nang hindi man lang inaalis ang mata sa TV. Nilalagnat si Sofia. Kailangan ng gamot, sagot ko.
habang nararamdaman ko ang paglamig ng puso ko ulit. Ah, okay. May binili akong tinapay dyan sa lamesa. Kain na lang kayo, sabi niya. Tiningnan ko ang likod ni Dante. Pagod din siya. Alam ko. Pero nung sandaling yon, ang nakikita ko lang ay yung pulang sasakyan na paalis na sa tapat ng bahay namin. At sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang isang matinding kagustuhan na bumalik sa loob ng sasakyang yon dahil doon, sa loob ng maliit na espasyong amoy peppermint, hindi lang ako nanay o asawa. Doon, ako si Marisa at may nakakakita sa akin nung gabing yun habang natutulog si Dante. Binuksan ko ang grab app ko, tiningnan ko yung history ng biyahe ko, tiningnan ko ang litrato ni Ruel Santiago. At bago ko namalayan, na-save ko ang number niya na nakalagay sa resibo. Mali ito, sabi ng isip ko. Pero bakit parang ito lang ang nagpapatibok ng puso ko ngayon? Tanong ng loob ko. Hanggang ngayon, pinagsisisihan ko na hindi ko agad binura ang number na yon. Dahil ang isang text na akala ko ay pasasalamat lang, ang siyang magiging mitsa ng pagsunog sa lahat ng itinatag ko. Sinasabi ko sa inyo, ang tukso, hindi yan parang kidlat na bigla na lang tatama sa iyo at susunugin ka sa isang iglap. Hindi ganoon. Ang tukso, parang anay yan. Tahimik, maliit, unti-unting kinakain yung pundasyon ng bahay mo nang hindi mo napapansin hanggang sa isang araw. Magising ka na lang na gumuho na pala ang lahat sa isang bahing mo lang. Nagsimula ang sa amin ni Ruel sa mga biyaheng wala namang malinaw na destinasyon o baka meron. Pero ayaw ko lang aminin sa sarili ko noon. Isang linggo matapos yung unang pagsakay ko sa kanya. Kailangan kong pumunta sa palengke, maraming grocery, mabigat. Pwede naman akong mag-tricycle lang. Mas mura. Pero alam nyo yung pakiramdam na parang may humihila sa kamay mo para buksan yung app. Yung parang may hinahanap kang pakiramdam na hindi mo makuha sa loob ng bahay nyo. Nung nakita ko yung pangalan niya, Ruel Santiago, 4.7 na stars, bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil kinikilig ako, kundi dahil parang nahuli ko ang sarili ko sa isang krimen na hindi ko pa naman ginagawa. Bakit ko siya hinihintay? Bakit parang gumaan ang loob ko nung nakita ko yung pulang kotse na paparating? Ma'am Marisa, kayo po pala ulit. Bati niya pagkapasok ko. Yung boses niya, andun pa rin yung kalmado na tono. Napansin ko yung bago sa kanya nung araw na yon. May suot siyang relo, lumang Casio na gasgas na ang screen. At may nakasabit na itim na face mask sa siko niya. Simple lang. Pero bakit parang bawat detalye niya nakatatak sa utak ko? Opo, Kuya Ruel, mamamalengke lang. Pasensya na ha, marami akong dalahin mamaya, sabi ko. Ayos lang po, ma'am. Sanay naman ako sa mabigat, sagot niya. Sabay tingin sa rearview mirror, nakita ko yung maliit na ngiti niya. Hindi labas ang ngipin, parang kislap lang sa mata. Kumusta na po si Sofia? Magaling na ba ang lagnat? Doon ako natigilan, si Dante, ang asawa ko. Nung umagang yon ay nagtanong lang kung nasaan ang malinis niyang medyas. Hindi man lang niya na itanong kung uminom na ba ng vitamins yung anak niya bago siya pumasok sa trabaho. Pero itong lalaking ito, naalala niya, 1 linggo na ang nakalipas. 1 beses lang kaming nagkasama sa loob ng 20 minutos. Pero naalala niya ang pangalan ng anak ko at ang sakit nito. Bakit mas madaling maalala ng isang estranghero ang maliliit na bagay tungkol sa akin kaysa sa lalaking nangako sa harap ng altar na mamahalin ako habang buhay? Mabuti na siya, Ruel. Salamat sa pagtatanong, sabi ko, at doon nagsimula ang kwentuhan. Hindi tungkol sa mga malalalim na bagay, tungkol sa presyo ng bilihin, tungkol sa traffic sa Commonwealth, tungkol sa paborito niyang kainan ng pares sa Tondo. Pero sa bawat kwento niya, pakiramdam ko,
Binibigyan niya ako ng piraso ng sarili niya at ako naman, parang tanga na tinatanggap ang bawat piraso na parang ginto. Nung pabalik na kami galing palengke, hindi na ako sa likod sumakay. Ewan ko ba, parang kusa na lang na bumukas yung pinto sa harap at doon ako naupo. Malaking hakbang yun, di ba? Kapag ang pasahero lumipat na sa harap. Ibig sabihin, hindi na lang siya basta pasahero. Gusto na niyang maging kapantay. Napansin ko yung tatlong bagay sa dashboard niya. Isang maliit na bote ng alcohol na kalahati na lang. Isang pakete ng menthol candy na palagi niyang inaalok sa akin. At yung litrato ng babae sa rosaryo, asawa mo? Tanong ko habang itinuturo yung litrato. Tumango siya. Si Elena, 5 taon na siyang wala. Cancer. Hanggang ngayon, parang naririnig ko pa rin yung tawa niya kapag bumubusi na ako. May lungkot sa boses niya, pero hindi yung lungkot na nakakaawa. Lungkot yun ng isang taong marunong magmahal ng totoo. At doon ako lalong natakot kasi habang nagkukwento siya tungkol sa katapatan niya sa yumaong asawa, lalo kong nararamdaman ang kakulangan ng asawa ko na buhay naman, pero parang patay ang pakiramdam para sa akin. Swerte niya sa iyo. Bulong ko, hindi ko alam kung narinig niya, pero bigla siyang tumahimik. Pagbaba ko sa tapat ng bahay, tinulungan niya akong magbuhat ng mga plastic ng grocery hanggang sa may gate. Doon ko naramdaman yung unang aksidente habang inaabot niya sa akin yung isang plastic ng bigas. Nagkadikit ang mga daliri namin. Sandali lang. Siguro wala pang 1 segundo. Pero parang may kuryenteng gumapang mula sa kamay ko hanggang sa batok ko. Hindi siya agad bumitaw. Tumingin siya sa akin at sa pagkakataong yon, wala na yung rearview mirror sa pagitan namin. Malapit siya. Amoy peppermint. Amoy malinis na labada. Amoy kaligtasan. Salamat ulit, Ruel, sabi ko habang mabilis na binabawi ang kamay ko. Ma'am Marisa, tawag niya nung paalis na ako. Heto nga pala yung number ko. Para kung kailangan nyo ng sasakyan o kung kailangan nyo lang ng kausap, ay text nyo lang ako. Inabot niya sa akin ang isang maliit na kapirasong papel. Punit lang yon mula sa isang resibo. Pero maayos ang pagkakasulat ng mga numero. Pumasok ako sa bahay na parang hinahabol ng kung ano. Agad kong itinago yung papel sa loob ng case ng cellphone ko. Pagpasok ko sa kusina, nakita ko si Dante na nakaupo. Binubuksan yung mga binili ko. Ba't ang tagal mo? Gutom na ako, sabi niya. Ni hindi man lang niya napansin na nanginginig ang mga kamay ko habang naglalabas ng mga pinamili. Ni hindi niya napansin na iba ang kislap ng mga mata ko. Traffic lang. Maikli kong sagot. Nung gabing yon, habang naghuhugas ako ng pinggan, nakatingin lang ako sa labas ng bintana, madilim sa labas. Pero sa isip ko, maliwanag na maliwanag yung mga numero sa punit na resibo. Bakit ba tayo naghahanap ng tubig sa ibang balon kapag tuyong-tuyo na ang sa atin? Bakit ang daling isipin na kausap lang naman kahit alam mong ang bawat salitang ilalabas mo ay isang hakbang palayo sa pamilyang binuo mo? Hanggang ngayon, tinatanong ko ang sarili ko, kung itinapon ko kaya yung papel na yon nung gabing yon, kung hinayaan ko na lang na maging alaala si Ruel, magkakasama pa rin kaya kami ni Dante ngayon? O baka sadyang kailangan ko talagang matikman ang tamis ng pagkakamali para malaman kung gaano kapait ang mawala ng lahat. Habang pinapatuyo ko ang mga kamay ko, naramdaman ko ang pag-vibrate ng cellphone ko sa bulsa. Isang notification. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Sana nakapagpahinga ka na. Marisa, salamat sa pakikinig sa mga kwento ko kanina. Hindi ko na malayang nakangiti na pala ako habang binabasa yon. Isang simpleng text, pero sa pakiramdam ko, para akong binigyan ng hangin pagkatapos malunod ng mahabang panahon. At doon ko ginawa ang pangalawang malaking hakbang. Nisave ko ang number niya, hindi na Ruel Santiago.
Inilagay ko dahil ang mga sikreto nagsisimula sa isang letra lang. Minsan, ang pinakamapanganib na bagay ay hindi yung malalaking regalo o yung mga grandyosong pangako. Ang mas nakakatakot ay yung maliliit na detalye. Yung mga bagay na hindi mo hiningi pero ibinigay sa iyo dahil nakinig siya. Doon ako unti-unting nalunod. Sa mga maliliit na bakas ng pagmamalasakit ni Ruel na hindi ko naramdaman kay Dante, sa loob ng mahabang panahon, naaalala ko, isang hapon, matindi ang sikat ng araw, yung tipo ng init na parang dumidikit ang damit mo sa balat mo at pati ang paghinga ay nakakapagod. Nakasakay ako sa sasakyan ni Ruel. Noong mga oras na yon, hindi ko na kailangang mag-book sa app. Isang text ko lang. Nasaan ka? Sasagot na siya agad. Malapit na ako. Marisa, hintayin mo ako. Pagpasok ko sa sasakyan, naramdaman ko agad yung lamig. Pero bago pa ako makapagsalita, may iniabot siya sa akin. Isang bote ng tubig. Pero hindi lang basta tubig. Balot na balot ito ng tissue at halatang galing sa cooler dahil may mga butil pa ng yelo sa labas. Inumin mo muna. Alam kong pagod ka sa paglalakad sa initan. Sabi niya, tiningnan ko yung bote. Simple lang. 'Di ba? Tubig lang yon. Pero nung hawakan ko, naramdaman ko yung lamig sa palad ko at yung init sa mga mata ko. Sa bahay namin, kapag umuwi akong pagod, ang itatanong ni Dante ay, nagluto ka na ba? O kaya, nasaan yung resibo ng kuryente? Hindi niya naisip na baka nauuhaw ako. Hindi niya naisip na baka kailangan ko ng malamig na tubig pagkatapos mag-asikaso ng lahat. Pero si Ruel, napansin niya, may 3 bagay kay Ruel nung hapon na yun na hindi ko makalimutan. Una, yung paraan ng pagsasalita niya. Hindi siya mabilis. Bawat salita ay parang pinag-iisipan. Parang ayaw niyang makasagabal sa katahimikan ko. Pangalawa, yung suot niyang relo. Yung Casio na laging 5 minuto ang abante. Sabi niya para daw hindi siya mahuli sa pagsundo sa akin. At pangatlo, yung amoy ng sasakyan niya, hindi na lang peppermint. Parang amoy bagong tabas na damo at ulan. Isang amoy na hanggang ngayon, kapag naamoy ko sa kalsada, ay kusang bumabalik ang lahat ng sakit. Marisa, tawag niya sa akin habang dahan-dahang umaandar ang sasakyan. Bakit ang lalim ng iniisip mo? Umiling ako. Wala lang. Pagod lang talaga. Ruel, alam mo, sabi niya, sabay sulyap sa akin, hindi mo kailangang bitbitin lahat. Minsan, pwedeng mong ibaba yung dala mo kahit sandali lang. Nandito naman ako para makinig. Doon ako nagsimulang magkwento, hindi tungkol sa mga problema sa pera o sa bahay, kundi tungkol sa mga pangarap kong hindi natuloy. Sinabi ko sa kanya na gusto ko talagang maging writer dati, na mahilig akong magpinta bago ko kailangang magtrabaho at maging asawa. Nakikinig siya. Hindi siya nagbibigay ng payo, hindi niya sinasabing sayang naman. Tumatango lang siya at tumitingin sa akin ng may pag-unawa. Naramdaman ko yung gutom sa atensyon na matagal ko nang itinatago, para akong tuyong lupa na biglang diniligan. At nung sandaling yon, nakalimutan ko na may asawa akong naghihintay sa akin. Nakalimutan ko na may anak akong dapat asikasuhin. Ang nasa isip ko lang ay yung boses ni Ruel at yung lamig ng tubig na ibinigay niya. Salamat sa pakikinig, Ruel. Sabi ko nung malapit na kami sa bahay. Kahit kailan, Marisa, alam mo namang espesyal ka para sa akin. 'Di ba? Special, isang salita, 8 letra. Pero nung lumabas sa bibig niya, parang may kung anong sumabog sa loob ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Dahil ang salitang yun ang pinakamatamis. Nakasalanan na narinig ko. Pagbaba ko, nakita ko si Dante na nakatayo sa may gate. Inaayos yung kadena ng gate namin. May mga grasa siya sa kamay.
at yung pawis niya ay tumatagaktak sa noo niya. "Ba't ka dyan bumaba? Kaninong kotse yan?" tanong niya. Habang nakakunot ang noo, tumibok ng mabilis ang puso ko. Grab. Traffic kasi, kaya sa kanto na lang ako nagpababa para mas mabilis makapasok. Tiningnan ni Dante yung kotse ni Ruel na dahan-dahang umaalis. "Sige, pumasok ka na. May sira yung gripo sa kusina. Tingnan mo kung tumutulo pa rin." Pumasok ako sa loob. Bitbit yung bote ng tubig ni Ruel na kalahati na lang. Itinago ko yun sa ilalim ng lababo, sa likod ng mga sabon. Isang maliit na bote, isang maliit na sikreto. Pero sa bawat patak ng tubig mula sa sirang gripo na naririnig ko nung gabing yun, parang binibilang ang bawat segundo ng panloloko ko. Gusto ko sanang sabihin kay Dante, "Dante, pagod ako. Dante, nauuhaw ako." Pero alam ko ang isasagot niya, "Anong oras na? Marisa, pakainin mo na si Sofia." At doon, habang tinitingnan ko yung sirang gripo, naramdaman ko yung takot. Takot hindi dahil baka mahuli ako, kundi takot dahil alam kong sa susunod na pagkakataon na mag-text si Ruel, hindi na lang salamat ang isasagot ko. Dahil ang puso, kapag nakaramdam na ng init pagkatapos ng mahabang panahon ng ginao, gagawa at gagawa yan ang paraan para hindi na bumalik sa lamig. Kahit pa ang init na yon ay galing sa apoy na dahan-dahang tutupok sa lahat ng mahal mo. Alam nyo ba kung ano ang pinakamahirap na parte ng pagkakaroon ng isang lihim? Hindi yung pagtatago ng mensahe sa cellphone o yung pag-imbento ng mga palusot kung bakit ka ginabi. Ang pinakamahirap ay yung pakiramdam na bawat mata sa paligid mo ay nagiging isang hukom. Sa isang maliit na barangay na katulad ng sa amin, ang mga pader ay walang tainga. May mga mata sila, at ang mga matang yon hindi marunong pumikit. Doon pumasok sa eksena si Aling Nena. Si Aling Nena yung tipong kapitbahay na alam kung anong oras dumadaan ang basurero, kung magkano ang utang mo sa tindahan, at kung ilang beses bumahing ang aso mo sa loob ng isang araw. Naaalala ko yung hapon na yun. Pababa na ako sa kotse ni Ruel. Medyo malayo pa sa tapat ng gate namin, pero sapat na para makita. May tatlong bagay akong napansin kay Aling Nena habang nakatayo siya sa labas ng bakod niya. Yung mga kulot niyang buhok na laging may makukulay na rollers kahit hapon na. Yung hawak niyang walis tingting na parang mas ginagamit niya sa pag-uusisa kaysa sa paglilinis. At yung mga mata niyang singtalas ng karayom na tila tinatahi ang bawat galaw ko. "Salamat ulit, Ruel." Pabulong kong sabi, nagmamadali akong bumaba. Hindi na ako tumingin sa kanya. "Mag-ingat ka, Marisa." Sagot ni Ruel. Narinig ko ang pag-andar ng kotse niya. Dahan-dahan. Parang ayaw din niyang gumawa ng ingay. Pero huli na. Pagtalikod ko, nandoon na si Aling Nena, winawalis ang mga tuyong dahon sa harap ng gate ko. Kahit wala naman talagang dahon doon. "Ay, Marisa, akala ko kung sino na. Parang suki ka na yata ng Grab na yan, ha? Halos araw-araw ko nang nakikita yung pulang kotse na yan dito sa kanto natin." Sabi niya, yung boses niya, parang may kasamang mali siya na binalot sa plastik ng pagiging matulungin. Tumibok ng mabilis ang puso ko. Yung kaba na parang mahuhulog ka sa hagdan. Opo, Aling Nena. Alam nyo naman, mahirap sumakay ngayon. Buti na lang laging malapit yung driver na yan. Ganun ba? Huminto siya sa pagwawalis at sumandal sa gate. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Sa bagay, mabait nga siguro yung driver. Minsan nakikita ko, nagtatagal pa siya bago umalis. Parang may hinihintay pa. O baka naman, sinisigurado lang niyang nakapasok ka na sa loob. Ngumiti siya, pero hindi umabot sa mga mata niya. Sa sandaling yun, naramdaman ko ang lamig ng pawis sa likod ko. Alam niya,
O kung hindi man niya alam ang buong katotohanan, nakakaamoy na siya ng usok. At sa barangay namin, kapag may usok, asahan mo na may magsisindi ng apoy. Sige po, Aling Nena, marami pa akong gagawin sa loob. Mabilis kong paalam. Pumasok ako sa bahay, hinahabol ang hininga ko, sinalubong ako ni Sofia sa sala. Nakaupo siya sa sahig. Gumagawa ng assignment. Tumingin siya sa akin. Yung tingin na hindi ko maipaliwanag. Hindi na siya bata. 12 na siya. At ang mga bata sa edad na yon, may radar sila sa mga bagay na hindi sinasabi ng mga magulang nila. Bakit ang tagal mo? Tanong niya. Simple lang. Pero bakit parang bawat tanong ngayon ay parang interogasyon? Traffic, anak. Alam mo naman, sagot ko habang inilalagay ang bag ko sa lamesa. Nakita ko si Aling Nena sa labas. May sinasabi siya tungkol sa pulang kotse. Dagdag ni Sofia. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatutok lang ang mata niya sa notebook niya. Sabi niya parang laging yung driver na yun ang nasasakyan mo. Sabi ko, coincidence lang siguro. Coincidence, nagkataon. Yan ang salitang ginagamit natin para itago ang mga bagay na sinadya natin. Nung gabing yon, habang kumakain kami ng hapunan, hindi ko magawang tumingin kay Dante. Si Dante naman, abala sa pagkukwento tungkol sa bago niyang raket sa kabilang barangay. Masaya siya. May dagdag nakita daw para sa graduation ni Sofia. Habang nagsasalita siya, nakikita ko yung pagod sa mukha niya. Yung mga wrinkles sa noo niya na bunga ng pagtatrabaho para sa amin. Anong ginagawa mo, Marisa? Tanong ko sa sarili ko. Bakit mo itinataya ang lahat para sa isang taong driver lang ng Grab? Para sa ilang minutong usapan? Para sa bote ng tubig na malamig? Pero nung nag-vibrate ang cellphone ko sa ibabaw ng lamesa, mabilis ko itong kinuha. Isang text mula kay R. Nakauwi ka ba ng maayos? Parang may nakatingin sa atin kanina, mag-ingat ka. Hindi ko napansin na nakatingin pala sa akin si Sofia. At sa mga mata ng anak ko, nakita ko ang isang bagay na mas nakakatakot kaysa sa chismis ni Aling Nena, ang pagkawala ng tiwala. Bakit ka nakangiti habang tinitingnan ang phone mo? Tanong ni Sofia. Natigilan si Dante sa pagkain. Tumingin din siya sa akin. Sino yan, Marisa? Ang katahimikan sa hapagkainan ay naging kasing bigat ng semento. Ang ingay ng electric fan na dati ay hindi ko napapansin. Ngayon ay parang sumisigaw sa tainga ko. Si Lita. Pagsisinungaling ko yung boses ko. Hindi ko na makilala. Yung co-teacher ko dati, may joke lang na sinend. Tumango si Dante at bumalik sa pagkain. Pero si Sofia, hindi siya kumislap. Nanatili siyang nakatitig sa akin. Tila ba binabasa ang bawat titik ng kasalanang nakasulat sa mukha ko? Hanggang ngayon, iniisip ko, kung naging matapang lang sana ako nung oras na yun na sabihin, Dante, nalulungkot ako. Dante, tulungan mo ako. Pero hindi ko ginawa. Pinili kong ipagpatuloy ang pagpapanggap. Dahil mas madaling magsinungaling kaysa aminin na ang taong dapat mong katuwang ay naging estranghero na sa sarili mong paningin. At sa labas. Alam kong nandoon pa rin si Aling Nena. Naghihintay ng susunod na pagkakamali ko. At hindi siya maghihintay ng matagal. Sabi nila, ang simbahan daw ang pinakaligtas na lugar sa mundo. Doon tayo tumatakbo kapag hindi na natin kaya ang bigat ng buhay. Doon tayo lumuluhod para humingi ng tawad. Pero para sa akin nung mga araw na yon, ang simbahan ng San Isidro ay naging parang salamin. Napilit na ipinapakita sa akin ang bawat lamat ng kaluluwa ko. Pumunta ako doon hindi dahil gusto kong magdasal. Pumunta ako doon dahil gusto kong tumakas. Gusto kong tumakas sa mapunuring mata ni Aling Nena, sa mga matatalinong tanong ni Sofia, at sa nakakabinging katahimikan namin ni Dante. At syempre, si Ruel ang naghatid sa akin. Marisa, ayos ka lang ba talaga?
Tanong niya habang nakahinto kami sa tapat ng simbahan. Hindi ako sumagot agad. Nakatingin lang ako sa malaking pintuan na gawa sa nara. May tatlong bagay akong napansin sa sandaling yon. Una, yung amoy ng insenso na lumalabas mula sa loob ng simbahan. Humahalubilo sa amoy ng usok ng mga sasakyan sa labas. Pangalawa, yung lamig ng marmol na font sa may pintuan na naramdaman ko agad kahit hindi ko pa nahahawakan. At pangatlo, yung kamay ni Ruel na nakapatong sa gear shift, malapit sa tuhod ko. Pero hindi humahawak, 1 pulgada na lang ang pagitan. 1 pulgada na parang kasing layo ng langit at lupa. Gusto mo bang samahan kita sa loob? Tanong niya ulit. Ang boses niya, puno ng pag-aalala. Huwag na, Ruel. Baka may makakita sa atin. Pabulong kong sagot. Sapat na yung dinala mo ako rito. Bumaba ako ng sasakyan at pumasok sa loob. Pagpasok ko, agad akong sinalubong ng dilim at ng lamig na tila ba humuhusga sa akin. Umupo ako sa pinakalikurang bahagi ng pews. Nilabas ko ang rosaryo ko. Yung rosaryong bigay pa sa akin ni Dante nung ikasal kami. Lumuhod ako, ipinikit ko ang mga mata ko. Panginoon, patawad, ang sabi ng isip ko. Pero bakit ganun? Kahit nakapikit ako. Hindi ang mukha ng poong may kapal ang nakikita ko. Ang nakikita ko ay yung mga mata ni Ruel nung iniabot niya sa akin yung tissue. Ang naririnig ko ay hindi ang bulong ng mga deboto, kundi ang boses ni Ruel na nagsasabing, espesyal ako. Doon ko napagtanto ang tindi ng kasalanan ko. Hindi lang ako nagtataksil sa asawa ko. Nagtataksil na rin ako sa sarili ko. Bakit ba mas nararamdaman ko ang buhay sa piling ng isang estranghero? Bakit yung kapayapaang hinahanap ko rito sa loob ng simbahan ay nahanap ko sa loob ng isang pulang sasakyan? Masama ba akong tao dahil gusto ko lang maramdamang mahalaga ako? Walang sumagot sa mga tanong ko. Ang tanging narinig ko lang ay ang mahinang pag-alingaw-ngaw ng sarili kong tibok ng puso. Paglabas ko ng simbahan pagkalipas ng 1 oras, akala ko ay wala na si Ruel. Akala ko ay umalis na siya para kumuha ng ibang pasahero. Pero nandoon pa rin siya, nakaparada sa gilid, sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Nakasandal siya sa pinto ng kotse, nakatingin sa malayo. Nung makita niya ako, agad siyang lumapit. Inantay kita. Hindi ko kayang iwanan ka rito na alam kong malungkot ka. Ruel, hindi dapat. Simula ko, pero pinutol niya ako. Marisa, alam kong mali. Alam kong may pamilya ka. Pero hindi ko rin mapigilan ang sarili ko. Sa bawat biyahe natin, pakiramdam ko, nakahanap din ako ng bahay. Tumigil ang mundo ko. Sa gitna ng kalsada, sa harap ng simbahan, naramdaman ko ang matinding pangangailangan na hawakan siya. Gusto kong umiyak sa balikat niya at sabihin, ako rin, Ruel. Ako rin, pero hindi ko ginawa. Sa halip, tumingin ako sa paligid at doon, sa hindi kalayuan, nakita ko ang isang pamilyar na mukha. Isang babaeng taga-barangay namin na nagtitinda ng kandila. Nakatingin siya sa amin. Hindi ko alam kung nakilala niya ako, pero ang tingin niya ay sapat na para maramdaman ko ang kuryente ng takot. Ihatid mo na ako, Ruel. Ngayon na, sabi ko nang may halong kaba, sa biyahe pa uwi. Walang nagsalita sa amin, pero ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi na tulad ng dati. Mas mabigat ito, mas masakit. Dahil pareho na naming alam na wala nang balikan ang nararamdaman namin. Nung nakarating na ako sa tapat ng bahay, hindi na ako nagpasalamat. Mabilis akong bumaba at pumasok sa gate. Pero bago ko maisara ang pinto, narinig ko ang boses ni Ruel mula sa bintana ng kotse. Marisa, magdarasal din ako para sa atin. Pumasok ako sa bahay na nanginginig sa loob. Nakita ko si Dante na naglilinis ng kanyang mga gamit sa pag-aayos ng aircon.
O pananggaling ka sa simbahan? Tanong niya. Habang pununasan ng isang wrench, opo. Maikli kong sagot, mabuti yan. Ipagdasal mo rin yung raket ko bukas sa Makati. Malaki-laki ang kikitain ko doon. Pambili natin ng bagong sapatos ni Sofia. Sabi niya nang hindi tumitingin sa akin. Gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin, Dante, sapatos ba talaga ang kailangan namin o ikaw o ang atensyon mo? Pero nanatili akong tahimik. Pumunta ako sa kusina at uminom ng tubig. At sa bawat lagok ko, naramdaman ko ang pait ng katotohanan. Ipinagdasal ko sa simbahan na mawala ang nararamdaman ko kay Ruel. Pero habang nakatingin ako sa likod ng asawa ko, isa lang ang alam ko. Mas lalo ko lang siyang namimiss. At nung gabing yun, habang nakahiga kami ni Dante, naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko sa ilalim ng unan. Isang message. Isang maikling mensahe na alam kong hindi ko dapat basahin. Pero binasa ko pa rin. Sana nahanap mo ang kapayapaan sa loob. Pero kung hindi, asahan mo, andito lang ako sa labas. Laging naghihintay. Ipinikit ko ang mga mata ko at naramdaman ko ang pagbagsak ng isang luhang hindi ko na kayang pigilan. Sa loob ng 10 taon, ngayon ko lang naramdaman na ang panalangin ko ay hindi na para sa pamilya ko, kundi para sa isang lalaking hindi dapat maging akin. Sabi nila, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi yung nagawa mo na, kundi yung pagkakamaling inulit mo dahil akala mo ay hindi ka pa rin mahuhuli. Ang yabang natin? No. Akala natin dahil nakalusot tayo ng 1 beses, 2 beses, 10 beses, ay master na natin ang sining ng pagtatago. Pero ang totoo, ang bawat lihim ay may sariling amoy. At kahit anong wisik mo ng pabango, darating ang oras na may makakaamoy at makakaamoy sa nabulok mong katotohanan. Para sa akin, ang amoy na yon ay amoy ng kape. Isang baso ng kape na naging mitsa ng unang pagyanig ng pundasyon ng bahay ko. Gabi na noon, mag-aalas 11 na siguro. Gising pa ako dahil tinatapos ko yung tahi na gown ni Sofia para sa United Nations sa school nila. Pagod na ang mga mata ko. Sumasakit na ang likod ko sa pagkakayuko sa makina. Si Dante, mahimbing na ang tulog sa kwarto. Rinig ko pa ang mahina niyang hilab. Tapos, nag-vibrate ang phone ko. Nasa labas ako ng gate niyo. May iniwan ako sa poste. Para hindi ka antukin sa pagtatahi. Mag-ingat ka, Marisa. Tumayo ako. Nanginginig ang mga binti. Sumilip ako sa bintana. Nakita ko yung pamilyar na pulang sasakyan na dahan-dahang lumalayo. Walang ilaw. Parang magnanakaw sa dilim. Lumabas ako. Dahan-dahan ang pag-ikot ng susi sa gate para hindi tumunog. Andun nga, isang plastik na may lamang baso ng kape. May 3 bagay akong napansin sa basong yon na hinding-hindi ko makakalimutan. Una, yung init na nararamdaman ko pa rin sa plastik kahit malamig ang simoy ng hangin sa labas. Pangalawa, yung sulat kamay sa takip ng baso gamit ang itim na marker. Nakasulat ang para hindi ka antukin. At pangatlo, yung amoy ng murang karamel na hinaluan ng gatas. Yung tamis na parang nanunuot sa bawat butas ng ilong ko. Pumasok ako sa loob, bit-bit ang kape. Inilagay ko yun sa tabi ng makina ko. Uminom ako. At sa bawat lagok, pakiramdam ko ay hinahalikan ako ni Ruel sa gitna ng gabi habang ang asawa ko ay nasa kabilang kwarto lang. Pero hindi ko alam na may nanonood pala. Ma? Bakit gising ka pa? Halos mabitawan ko ang baso. Nakatayo si Sofia sa hagdan. Kinukuskus ang mga mata niya. Nakita ko ang titig niya, hindi sa akin, kundi doon sa baso ng kape na may sulat, tinatapos ko lang tong gown mo, anak. Mabilis kong sagot, habang pilit kong itinatakpan ng tela yung baso.
Bakit ka gising? Gusto mo ng tubig? Lumapit si Sofia. Hindi siya sumagot sa tanong ko. Kinuha niya yung baso bago ko pa maitago. Tiningnan niya yung sulat sa takip. Tiningnan niya ako. Mama, bakit alam niya na puyat ka? Tanong ni Sofia. Ang boses niya ay walang emosyon, pero bawat salita ay parang turok ng karayom sa puso ko. At sino ang nag-abot nito? Hindi naman lumabas si Papa, di ba? Naramdaman ko ang panunuyo ng lalamunan ko, ang laway ko, parang naging semento na hindi ko malunok. Ah, ano? Yung ano? Yung Grab driver kanina, naalala mo yung nasakyan natin nung nakaraan? Nag-order ako sa app kasi inaantok na talaga ako. Pagsisinungaling ko, yung pinakatanga at pinakamababaw na pagsisinungaling na nagawa ko sa buong buhay ko, tinitigan ako ni Sofia. Yung titig na parang alam niya ang lahat pero hinihintay lang niya kung kailan ako aamin. Ibinalik niya ang baso sa lamesa. Sana sinabi mo na lang kay Papa na magtimpla ng kape para sa iyo. Kaysa gumagastos ka pa sa Grab, sabi niya. Sabay talikod at panhik sa itaas. Naiwan akong nakatayo sa harap ng makina. Malamig na ang kape. Yung tamis ng caramel kanina, naging pait na sa dila ko. Bakit ba ang hirap aminin ng totoo sa taong pinakamahal ko? Bakit kailangan kong gumawa ng 1,000 kwento para lang pagtakpan ng isang pagkakamali? At ang pinakamasakit na tanong, hanggang kailan ko kayang tingnan ang anak ko sa mga mata? Nang hindi ko nakikita ang sarili kong kasamaan, hindi ko na naituloy ang pagtatahi nung gabing yon. Naupo lang ako sa dilim habang tinititigan yung baso ng kape. Akala ko ay ligtas na ako. Akala ko ay nakalusot ako kay Sofia. Pero nung umagang yon, bago pumasok sa trabaho si Dante, nakita ko siyang nakatayo sa tapat ng basurahan sa labas. Hawak niya yung baso ng kape na itinapon ko. Tiningnan niya yung takip. Tiningnan niya yung sulat na para hindi ka antukin. Marisa, tawag niya. Yung boses niya, hindi galit, mas nakakatakot. Malalim, parang boses ng taong unti-unti nang nabubulagan. Sino ang nagbigay nito sa iyo? Tumigil ang tibok ng mundo ko. Sa sandaling yon, alam ko na. Ang pader na iningatan ko ng 10 taon ay nagsisimula na talagang gumuho. Sana pala tinapon ko na lang yung baso na yun sa basurahan ng kapitbahay. O kaya, sana tinunaw ko na lang yung takip sa apoy para mawala yung sulat. Pero ganun yata talaga kapag nagsisimula ka ng mawala sa sarili mo. Nagiging pabaya ka. Nagiging kampante ka sa gitna ng panganib. At yung kapabayaang yun ang dahan-dahang humuhukay sa libingan ng katahimikan ko. Nakatayo si Dante sa may gate. Hawak pa rin yung baso ng kape. Tinititigan niya yung sulat kamay ni Ruel. Nakita ko ang paggalaw ng panga niya, yung pagkunot ng noo niya, na parang may kung anong puzzle siyang pilit na binubuo sa utak niya. Sabi ko, sino ang nagbigay nito sa iyo? Ulit niya. Ang boses niya ay kalmado. Pero yung tipo ng kalmado na alam mong may bagyong parating. Sabi ko naman sa iyo, di ba, nag-order ako sa Grab kagabi. Sagot ko. Sinikap kong gawing matatag ang boses ko habang nagtutupi ng mga damit sa sala. Siguro mabait lang yung driver kaya nilagyan niya ng note. Alam mo naman, minsan nagpapalakas sila ng rating. Tumingin si Dante sa akin. Isang mahabang tingin na parang hinihiwa ang balat ko. Tapos, binitawan niya yung baso sa basurahan. Hindi siya sumagot. Kinuha niya yung bag niya at sumakay sa motor niya. Pero bago niya pinaandar ang makina, tumingin muna siya sa bintana ng kwarto ni Sofia. Hindi ko alam kung naniwala siya, pero alam ko ang isang bagay, ang tiwala ni Dante, na dati ay parang isang matibay na pader, ay mayroon ng malaking lamat. Dahil sa takot na yon, gumawa ako ng isang bagay na lalong nagbaon sa akin sa kasalanan. Bumili ako ng isang maliit na notebook. Isang kulay asul na notebook na may plastic na cover.
Yung nabibili lang sa tabi-tabi, may 3 bagay tungkol sa notebook na yun na hinding-hindi ko malilimutan. Una, yung amoy ng bagong papel na sa tuwing bubuksan ko ay humahalubilo sa amoy ng sarili kong maling pagnanasa. Pangalawa, yung mumurahing ballpen na ginagamit ko na laging naglalabas ng sobrang tinta. Parang ang mga salita ko ay ayaw tumigil sa pag-agos. At pangatlo, ang pakiramdam ng bawat pahina, magaspang, matigas. Parang ang bawat titik na isinusulat ko ay isang latay sa sarili kong konsensya. Nagsimula akong sumulat. Hindi ito diary. Ito ay mga liham na alam kong hinding-hindi ko ipapadala kay Ruel. Naging paraan ko ito para makahinga. Kasi sa loob ng bahay na ito, parang wala na akong mahingang hangin. Simula ng isa kong sulat nung gabing iyon habang natutulog na sila. Ikaw ang naging hininga ko sa mundong nakakasakal, pero natatakot ako. Natatakot ako na sa bawat paghinga ko gamit ang presensya mo, ay dahan-dahan ko namang pinapatay ang anak ko. Ikaw ang pahinga, pero ikaw din ang parusa. Bakit ba ang tao, kapag hindi na masaya, mas pinipili pang lumubog sa mas malalim na putik kaysa humanap ng tuyong lupa? Isang hapon, nakipagkita ako kay Ruel, hindi sa sasakyan niya, sa isang maliit na parke na malayo sa amin. Umupo kami sa isang bench sa ilalim ng puno ng narra. Nakita ko ang mukha niya sa ilalim ng sikat ng araw. May mga bagong linya ng pagod sa paligid ng mga mata niya. Marisa, ayaw ko nang magtago, sabi niya. Hinawakan niya ang kamay ko. Ramdam ko ang gasgas sa mga palad niya. Pero yung init na yun ang laging tumatalo sa lahat ng takot ko. Nahihirapan na akong ihatid ka sa pintuan ng bahay niyo at panoorin kang pumasok sa piling ng ibang lalaki. Ruel, alam mo ang sitwasyon, bulong ko. May Sofia ako, may Dante ako. Hindi ito ganoon kadali. Alam ko, sagot niya, sabay yuko. Pero hanggang kailan natin gagawing makatwiran ang lahat ng ito? Hanggang kailan natin sasabihing konti na lang bago tayo tuluyang lamunin ng kasalanan? Hindi ko siya masagot, kasi pati ako, hindi ko na alam ang sagot. Pag-ibig ba ito? O gutom lang talaga sa atensyon ng isang lalaki na marunong makinig? O baka pareho? O baka wala sa dalawa? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Pag-uwi ko, sinalubong ako ni Dante. Nakatayo siya sa kusina, may hawak na screwdriver. Inaayos niya yung sirang drawer ng cabinet. Hindi siya tumingin sa akin nung pumasok ako. Saan ka nang galing? Tanong niya. Sa palengke, namili lang ng ilang sangkap para sa hapunan. Mabilis kong sagot. Sabi niya. Wala ka namang dala. Natigilan ako. Tiningnan ko ang mga kamay ko. Wala nga. Sa sobrang pagmamadali at pagkalito ko matapos makipagkita kay Ruel, nakalimutan kong bumili kahit isang pirasong luya para magmukhang totoo ang palusot ko. Tiningnan ako ni Dante. Yung tingin na walang galit pero puno ng pagkadismaya. Marisa, 10 taon na tayong magkasama. Alam ko kapag nagsisinungaling ka, hindi ko lang alam kung bakit kailangan mong gawin yan. Iniwan niya ako sa kusina. Ang ingay ng screwdriver na bumabagsak sa lamesa ay parang tunog ng baril sa pandinig ko. Pumunta ako sa kwarto namin at kinuha yung asul na notebook sa ilalim ng mga damit ko. Nanginginig ang mga kamay ko habang isinusulat ang huling linya para sa araw na yon. Unti-unti na akong nahuhuli. Pero bakit kahit alam kong masusunog na ako, mas pinipili ko pa ring manatili sa apoy. Itinago ko ang notebook sa pagitan ng mga pahina ng isang lumang Biblia sa itaas ng cabinet. Akala ko ay ligtas doon. Akala ko ay hindi doon titingin si Dante. Pero nung gabing yun, habang naglalakad ako pabalik mula sa banyo, nakita ko ang liwanag ng lamp sa kwarto namin. Nakahiga si Dante, pero hindi siya natutulog. Hawak niya ang asul na notebook. At ang Biblia ay nakabukas sa sahig.
Parang isang saksi na tinalikuran na ako. Ang puso ko parang tumigil sa pagtibok. Ang lamig na gumapang sa mga paa ko ay kasing lamig ng kamatayan. Marisa, tawag niya. Ang boses niya ay parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Sino si R? Alam niyo ba ang tunog ng isang buhay na nagigiba? Hindi siya parang kulog. Hindi rin siya parang basong nabasag sa semento. Ang tunog ng pagkawasak ng 10 taon ay isang mahaba at nakakabinging katahimikan. Yung katahimikan na pakiramdam mo ay hinihigop lahat ng hangin sa kwarto hanggang sa wala ka nang maihinga. Nakatayo ako sa may pintuan. Hindi ko maramdaman ang mga paa ko. May 3 bagay akong nakita sa sandaling yon na habang buhay nang nakatatak sa panaginip ko. Una, yung nanginginig na hinlalaki ni Dante habang hinahaplos niya ang gilid ng asul na notebook. Yung kamay niyang sanay humawak ng bakal at tools. Ngayon ay tila ba takot na takot sa ilang pirasong papel. Pangalawa, yung madilaw na liwanag ng lamp sa tabi ng kama na nagbibigay ng mahabang anino sa pader. Dahilan para magmukhang higante ang lungkot ni Dante. At pangatlo, ang Bibliyang nakabukas sa sahig, na parang isang saksi na huling binitawan bago ang lahat ay gumuho. Marisa, ulit niya, ang boses niya ay basag, parang tuyong dahon na natapakan. Sino si R at bakit? Bakit sinulat mo rito na siya ang hininga mo? Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na, Dante, hindi yan ang iniisip mo. Pero paano ko sasabihin yun kung ang bawat salita sa notebook na yun ay galing sa pinakamalalim at pinakamakasalanang parte ng puso ko? Dante, notebook lang yan. Mga kwento lang yan. Pagsisinungaling ko. Pero nung sinabi ko yun, parang nandidiri ako sa sarili ko. Tumayo si Dante. Dahan-dahan. Tiningnan niya ako ng diretso sa mga mata. Doon ko nakita ang isang bagay na mas masakit kaysa sa galit. Ang pagkatalo. Ang tingin ng isang lalaking naniwalang sapat na ang pagtatrabaho niya. Ang pag-aayos niya ng mga gripo at ang pagiging tapat niya para manatiling sa kanya ang asawa niya. Kwento, tanong niya. Sabay taas ng notebook. Ang kwento ba ay kailangang magkaroon ng amoy ng kape na binigay ng driver? Ang kwento ba ay kailangang magkaroon ng pakiramdam ng hawak ng kamay sa tapat ng gate natin? Marisa, technician ako. Marunong akong makakita ng sira bago pa man tumigil ang makina. Matagal ko nang nararamdamang may mali, pero pinilit kong huwag maniwala kasi mahal kita. Bumagsak ang mga luha ko. Hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa hapdi ng katotohanan. Bakit hindi ako tumakbo palayo nung una pa lang? Bakit hinayaan ko pang umabot sa ganito? Wala kaming ginagawang masama, Dante, bulong ko, habang humahagulgol. Kausap ko lang siya, nakikinig lang siya sa akin. Nakikinig lang, isang mapait na tawa ang lumabas sa bibig niya. Kailangan mo pang magbayad ng Grab driver para lang may makinig sa iyo. Bakit, Marisa? Bakit hindi ka lumapit sa akin? Bakit sa ibang lalaki mo hinanap yung hindi ko naibigay? Dahil wala ka naman, sigaw ko. Biglang bumulaslas ang lahat ng galit na itinago ko sa loob ng 10 taon. Andyan ka nga, Dante, pero nasaan ka? Puro gripo, puro motor, puro pera. Kailan mo huling tinanong kung masaya pa ako? Kailan mo huling tiningnan ang mukha ko at sinabing maganda pa rin ako? Nakikita mo lang ako kapag may kailangang labhan o kapag may kailangang kainin. Tumahimik si Dante. Ang mga balikat niya ay bumagsak. Parang isang gusali na tinanggalan ng pundasyon. Kaya ba mas gusto mo si R? Tanong niya ng napakahina. Hindi ako makasagot kasi ang totoo, oo. Sa piling ni Ruel, nararamdaman ko na buhay ako. Pero sa piling ni Dante, nararamdaman ko na ligtas ako. At nung gabing yon, napagtanto ko na hindi mo pala pwedeng makuha ang parehong bagay sa magkaibang mundo nang walang nasasaktan. Napatigil kaming dalawa.
Sa may pintuan ng kwarto, nakatayo si Sofia. Namumutla siya. Nakatingin siya sa amin tapos sa notebook na hawak ni Dante. Heto na. Heto na ang kinatatakutan ko. Sino si R? Tanong ni Sofia. Ang boses niya ay parang bata na nawawala sa mall. Gusto kong lapitan ang anak ko. Gusto kong yakapin siya at sabihing, laro lang ito, Sofia. Nag-aaway lang kami ni Papa. Pero ang notebook sa kamay ni Dante ay parang isang matalim na kutsilyo na nakatutok sa aming lahat. Pumasok ka sa kwarto mo. Sofia, utos ni Dante. Hindi siya nakatingin sa bata. Nakatitig lang siya sa akin. Ayoko, pa. Sino si R? Yung driver ba yun na laging naghahatid kay mama? Yung nagbigay ng kape? Patuloy ni Sofia. Nagsisimula na siyang umiyak. Mama, sabi mo coincidence lang yon. Sabi mo, tapat ka kay Papa. Ang bawat salita ng anak ko ay parang sampal na paulit-ulit na tumatama sa mukha ko. Ang lungkot sa mga mata niya ay isang parusa na alam kong dadalhin ko hanggang sa huling hininga ko. Binuksan ni Dante ang drawer ng cabinet namin at kinuha ang kanyang susi ng motor. Isinuksok niya ang asol na notebook sa bulsa ng jacket niya. Dante, saan ka pupunta? Tanong ko habang hinahawakan ang braso niya. Hindi siya lumingon. Aayusin ko to, Marisa. Gaya ng laging ginagawa ko sa mga sirang bagay sa bahay na to. Pero sa tingin ko, ito yung unang pagkakataon na hindi ko alam kung saan magsisimula. Lumabas siya ng bahay, narinig ko ang pag-ungol ng makina ng motor niya na dahan-dahang lumalayo. Naiwan kami ni Sofia sa gitna ng sala. Ang lamig ng gabi ay pumasok sa loob ng bahay at sa unang pagkakataon, naramdaman ko na ang bahay na binuo namin ng 10 taon ay hindi na namin tahanan. Naupo ako sa sahig at yinakap ang mga tuhod ko. Anong nagawa ko? Hindi ko alam kung saan pupunta si Dante. Hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang alam ko lang, nung gabing yon, habang umiiyak si Sofia sa tabi ko, naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko sa bulsa. Isang text mula kay R. Napanaginipan kita. Sana maayos ang gabi mo. Marisa. Tiningnan ko ang screen ng phone ko. Tiningnan ko ang anak ko na nanginginig sa iyak. At doon, sa gitna ng pagkawasak ng buhay ko, naramdaman ko ang isang matinding dumi sa sarili ko na kahit anong dasal o luha ay hindi na yata mahuhugasan. Hanggang ngayon, iniisip ko, kung hindi ko kaya ni save ang number na yon, kung hindi ko kaya tinanggap ang bote ng tubig, pero wala nang kung. Ang katotohanan ay nandito na. At ang katotohanang yun ay sisirain kaming lahat bago pa man sumikat ang araw. Kung may isang gabi na gusto kong burahin sa kalendaryo ng buhay ko, yun ay ang gabing ito. Yung gabi na ang ulan ay hindi na lang basta tubig na pumapatak mula sa langit, kundi parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa balat ko habang tumatakbo ako sa kalsada. Nung umalis si Dante, bit-bit ang motor niya at ang asul na notebook ko. Alam kong hindi siya basta magpapalamig lang ng ulo. Kilala ko ang asawa ko. Kapag may sira ang isang makina, hindi siya titigil hanggat hindi niya nakikita ang sanhi. At nung gabing yon, ang sanhi ng pagkakasira ng buhay namin ay may pangalan, may mukha, at may plate number na nakasulat sa history ng Grab app ko. Ma, saan ka pupunta? Sigaw ni Sofia habang humahabol sa akin sa gate. Dito ka lang, anak. Kay Aling Nena ka muna. Hahanapin ko lang ang papa mo. Iniwan ko si Sofia na humahagulgol sa tapat ng gate namin. Tumakbo ako palabas ng barangay, basang-basa. Walang tsinelas, walang payong. Ang tanging bitbit ko lang ay ang cellphone ko na nanginginig sa kamay ko habang pilit kong tinatawagan si Ruel. Sinasagot mo, Ruel? Please, sagutin mo. Hello? Marisa, bakit ka tumatawag ng ganitong oras?
Boses ni Ruel, kalmado pa rin, pero may halong kaba. Ruel, tumakas ka. Umalis ka muna diyan sa terminal nyo sa San Isidro. Alam na ni Dante, hawak niya yung notebook. Papunta siya diyan. Ano? Ruel, nakikiusap ako. Hindi ko na natapos ang sasabihin ko dahil narinig ko sa kabilang linya ang tunog ng isang humaharurot na motor, yung tunog ng tambutso ni Dante na kabisadong-kabisado ko. At pagkatapos, katahimikan, isang mahabang katahimikan, bago naputol ang linya, nakasakay ako sa isang tricycle, pilit na pinapabilis ang driver. Pagdating ko sa tapat ng simbahan ng San Isidro, doon ko sila nakita, sa ilalim ng isang pundidong poste ng ilaw, sa gitna ng lumalakas na ulan, may tatlong bagay akong nakita sa sandaling yon na habambuhay nang nakaukit sa utak ko. Una, ang pulang kotse ni Ruel na nakabukas ang pinto at ang kanyang Grab ID na nakasabit sa rearview mirror na tila ba naging isang marker ng kanyang kasalanan. Pangalawa, ang asawa ko, si Dante, na nakatayo sa harap ni Ruel, basang-basa. Nakakuyom ang mga kamay, pero hindi sumusugod. At pangatlo, ang asul na notebook na nakahiga sa putikan. Ang mga pahina nito ay unti-unti nang nabubura ng tubig ulan. Dante! Sigaw ko habang tumatakbo palapit sa kanila. Humarap sa akin si Dante. Ang mga mata niya, hindi ko nakilala. Wala nang pagmamahal doon. Wala na ring galit. Mayroon na lang itong matinding pagod at kawalan ng pag-asa. Dante, makinig ka muna. Simula ko. Pero itinaas niya ang kanyang kamay. Wala na akong gustong pakinggan. Marisa, sapat na yung nabasa ko. Sapat na yung nakita ko, sabi ni Dante. Tumingin siya kay Ruel. Ito ba siya? Ito ba yung lalaking nakikinig sa iyo? Ito ba yung lalaking nagbibigay sa iyo ng hininga? Nakatayo lang si Ruel sa tabi ng kotse niya. Hindi siya lumaban, hindi rin siya tumakas. Tiningnan niya si Dante, tapos tumingin siya sa akin. Sir, pasensya na po, sabi ni Ruel. Ang boses niya ay nanginginig. Hindi ko po intensyong sirain ang pamilya niyo. Nagkataon lang na... Nagkataon, biglang sumigaw si Dante. Lumapit siya kay Ruel at hinawakan ang kwelyo nito. Nagkataon lang ba na araw-araw mong hinahatid ang asawa ko? Nagkataon lang ba na sa iyo niya sinasabi yung mga bagay na dapat ay sa akin niya sinasabi? Nagkataon lang ba na habang nagtatrabaho ako para sa kanila, ikaw ang nagpapasaya sa kanya? Dante, bitawan mo siya. Hila ko sa braso ni Dante. Ako ang may kasalanan, ako ang lumapit sa kanya, ako ang nag-save ng number niya. Binitawan ni Dante si Ruel ng may pandidiri. Tumingin siya sa akin at doon, sa gitna ng ulan, naramdaman ko ang pinakamasakit na sampal na hindi naman dumapo sa pisngi ko. Bakit, Marisa? Tanong ni Dante. Bakit hindi mo sinabi? Bakit hindi mo sinabing kulang ako? Bakit kailangan mong gawing tanga ang sarili mo at gawing tanga ako? Dahil natatakot ako. Sigaw ko. Natatakot ako na kapag sinabi ko sa iyo, sasabihin mo lang na pagod ka o marami kang ginagawa. Natatakot ako na baka wala ka na talagang pakialam sa akin kundi bilang nanay lang ni Sofia. Tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig lang ay ang buhos ng ulan at ang boses ng isang babaeng nagbebenta ng kandila sa gilid ng simbahan na dahan-dahang lumalayo. Tumingin si Dante kay Ruel. Gusto mo ba siya? Mahal mo ba ang asawa ko? Hindi nakasagot si Ruel agad. Tumingin siya sa akin. Sa mga mata niya, nakita ko ang pagmamahal na hinanap ko. Pero nakita ko rin ang takot. Takot ng isang lalaking alam na ang kanyang ligtas na kanlungan ay naging isang malaking trahedya. Mahal ko siya, sir, pabulong na sagot ni Ruel. Pero hindi ko kayang panindigan ang sakit na dulot nito sa pamilya niyo. Isang mapait na tawa ang lumabas sa bibig ni Dante. Mahal mo, pero iiwan mo rin siya sa dulo. 'Di ba? Kasi estranghero ka lang sa buhay niya. Kaming dalawa,
Kami ang may kasaysayan, kami ang may anak. Pero ikaw lang ang anino na dumaan. Pinulot ni Dante ang asul na notebook mula sa putikan. Inabot niya ito sa akin, basang-basa na ito, lukot-lukot. At ang mga sulat ko ay nagmistulang mga itim na luha sa papel. Heto, Marisa, isama mo na ang mga kwento mo, sabi ni Dante. Umuwi ka na. Ayusin mo ang mga gamit mo. Ayaw ko nang makita ang mukha mo sa loob ng bahay ko ngayong gabi. Dante, wag pagmamakaawa ko. Saan ako pupunta? Paano si Sofia? Si Sofia. Sa akin muna siya, sagot ni Dante. Hindi ko hahayaan na lumaki ang anak ko. Sa piling ng isang nanay na hindi alam ang halaga ng katapatan, sumakay si Dante sa motor niya. Hindi na siya tumingin ulit sa akin. Pinaandar niya ang makina at mabilis na humarurot palayo. Iniwan ang usok at ang batingaw ng kampana ng simbahan, na tila ba naghuhudyat ng isang libing. Naiwan kami ni Ruel sa gitna ng ulan. Lumapit siya sa akin, tatangkain niyang hawakan ang balikat ko. Pero lumayo ako. Marisa, sorry, sabi niya. Tiningnan ko si Ruel at sa unang pagkakataon, hindi ko na nakita ang ligtas na lugar. Ang nakita ko lang ay ang lalaking naging dahilan kung bakit nawalan ako ng anak. Ang nakita ko lang ay ang lalaking naging mitsa ng pagkawasak ng lahat ng pinaghirapan ko ng 10 taon. Umalis ka na, Ruel. Pabulong kong sabi. Marisa, iuuwi kita. Sabi ko, umalis ka na. Sigaw ko. Wala na akong uuwin, wala na akong pamilya dahil sa iyo. Dahil sa atin. Sumakay si Ruel sa kotse niya. Nakita ko ang pagtulo ng luha niya habang isinasara ang pinto. Dahan-dahan siyang umalis, hanggang sa ang pulang ilaw ng kanyang sasakyan ay maglaho sa dilim ng kalsada. Naupo ako sa gutter ng kalsada, sa tapat ng simbahan. Hawak ko ang basang notebook. Nanginginig ang buong katawan ko, hindi dahil sa lamig ng ulan, kundi dahil sa katotohanang mag-isa na ako. 10 taon akong nagtago sa katahimikan, 10 taon akong naghanap ng boses. At nung mahanap ko ang boses na yun, sinira naman nito ang tanging bagay na tunay na mahalaga sa akin. Nasaan ang hustisya doon? Nasaan ang aral? Wala. Ang tanging meron lang nung gabing yon ay ang ulan na hindi tumitigil, ang notebook na wala nang mabasa, at ang isang babaeng hindi na alam kung sino siya, pagkatapos mawala ang lahat ng kanyang gampanin. Hanggang ngayon, naririnig ko pa rin ang tunog ng motor ni Dante na lumalayo. At sa bawat pagpikit ko, nakikita ko ang mga mata ni Sofia, ang mga mata na dati ay puno ng paghanga, pero ngayon ay puno na ng puot. Ito ang presyo ng isang pusong naghangad ng higit sa sapat. Ito ang presyo ng pakikinig sa isang maling tao sa maling oras. Isang gabi lang, isang notebook lang, isang pagkakamali lang. At ang 10 taon ay naging abo na lamang sa gitna ng baha. Ang pinakamahirap na parte ng pag-alis ay hindi yung pagbitbit ng mabigat na maleta. Ang pinakamahirap ay yung paglalakad sa loob ng sarili mong bahay at ma-realize na bawat sulok nito ay may piraso ng buhay na ninakaw mo sa sarili mo. Pagbalik ko sa bahay nung gabing yun mula sa simbahan, basang-basa pa rin ako. Ang bawat hakbang ko sa sahig ay nag-iiwan ng bakas ng putik at tubig, mga bakas na wala ng Dante na magpupunas. Pagpasok ko sa sala, sinalubong ako ng isang uri ng katahimikan na hindi ko pa narinig kailanman. Hindi ito yung katahimikan na nakaka-relax. Ito yung katahimikan na parang may nakadagan sa dibdib mo, yung katahimikan ng isang sementeryo. May 3 bagay akong nakita sa loob ng bahay nung gabing yon na parang humiwa sa puso ko. Una, yung tsinelas ni Dante sa ilalim ng sofa, nakatiwarik ang isa. Parang nagmamadaling iniwan, amoy goma at pawis ng trabaho. Pangalawa, yung kalahating baso ng gatas ni Sofia sa lamesa na may namuong balat na sa ibabaw,
Tanda na biglaan ang pag-alis nila. At pangatlo, yung sirang gripo sa kusina, ang tulo nito ay wala na. Inayos ni Dante bago siya umalis. Tuyong-tuyo na ang lababo. Pero ang mga mata ko, hindi matuyo-tuyo. Nanginig ang mga kamay ko habang binubuksan ko ang cabinet namin. Kumuha ako ng isang malaking bag. Yung bag na ginamit namin nung huling nag-outing kami sa Antipolo. Nakakatawa, no? Sa loob ng bag na yon, andun pa yung ilang butil ng buhangin at isang lumang resibo ng entrance fee. Isang paalala na dati. Naging masaya kami. Dati. Sapat na kami. Nagsimula akong mag-impake. Hindi ko alam kung ano ang dapat dalhin. Paano mo ba i-empake ang 10 taon ng buhay mo sa loob ng isang bag? Kinuha ko yung mga damit ko, pero bawat piraso ay may alaala. Itong asul na blusa, suot ko nung birthday ni Sofia. Itong puting dress, regalo ni Dante nung anniversary namin. Bawat tela, parang may boses na sumisigaw sa akin. Bakit mo kami tinapon? Bakit mo kami ipinalit sa isang lalaking hindi mo naman talaga kilala? Napaupo ako sa kama, tiningnan ko yung side table ni Dante. Andun yung wedding ring niya. Iniwan niya, hindi niya dinala. Nakapatong yun sa ibabaw ng resibo ng kuryente. Ang singsing na simbolo ng pangako namin. Ngayon ay isa na lang piraso ng ginto na wala ng halaga. Marisa, anong ginawa mo? Tanong ko sa sarili ko habang nakatingin sa salamin. Hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Ang mga mata ko ay lubog na at namumula. Ang buhok ko ay gulo-gulo. Para akong isang estranghero sa sarili kong kwarto. Bakit ba natin kailangang sirain ang lahat bago natin ma-realize ang halaga nito? Bakit kailangang mawala muna ang init ng tahanan bago mo maramdaman ang lamig ng labas? Hanggang ngayon, hindi ko pa rin masagot. Siguro dahil ang tao, sadyang makasarili. Gusto nating mapunan ang maliit na butas sa puso natin, kahit ang kapalit nito ay ang pagbuo ng malaking butas sa buhay ng ibang tao. Binuksan ko ang phone ko, nakita ko ang wallpaper ko. Kaming tatlo, nina Dante at Sofia. Nakangiti kami. Ang saya-saya namin doon, mukha kaming perpektong pamilya. Pero nung gabing yon, habang tinititigan ko ang litratong yon, naramdaman ko ang matinding dumi sa pagkatao ko. Ako ang sumira sa ngiting yan. Ako ang pumatay sa pamilyang yan. Wala akong text mula kay Dante. Wala ring tawag mula kay Sofia. Pero may isang notification. Mula kay R. Marisa, nasaan ka? Gusto kitang puntahan. Hindi kita kayang iwanang mag-isa sa ganitong sitwasyon. Tiningnan ko ang message. Dati, ang bawat text ni Ruel ay parang gamot sa lungkot ko. Pero ngayon, ang bawat titik ng pangalan niya ay parang lason. Inisip ko, kung pupunta siya rito, ano ang gagawin namin? Magyayakapan sa gitna ng wasak na bahay ko. Magpaplano ng bukas habang ang anak ko ay umiiyak sa ibang lugar dahil sa amin. Hindi ko nireplyan si Ruel. Sa halip, ginawa ko ang isang bagay na dapat ay matagal ko nang ginawa. Blinak ko siya. Hindi dahil hindi ko na siya mahal o kung pag-ibig man ang tawag doon. Blinak ko siya dahil sa wakas. Nagising na ako. Nagising na ako sa katotohanang ang hininga na sinasabi ko ay isang malaking kasinungalingan. Hindi si Ruel ang hininga ko. Siya ang usok na dahan-dahang pumatay sa akin nang hindi ko napapansin. Kinuha ko ang maleta ko at lumabas ng kwarto. Nadaanan ko ang kwarto ni Sofia. Nakabukas ng bahagya ang pinto. Pumasok ako, amoy baby powder pa rin doon. Nakita ko ang isang drawing sa desk niya. Drawing ng isang bahay, may 3 tao. At may nakasulat sa itaas, "The best family ever." Naramdaman ko ang paghina ng mga tuhod ko. Napaluhod ako sa gitna ng kwarto ng anak ko at humagulgol. Doon ko inilabas lahat ng sakit. Lahat ng pagsisisi,
Lahat ng galit sa sarili ko, patawad, Sofia, patawad, anak. Pero alam ko, ang salitang patawad ay hindi sapat para buuin ang pusong dinurog ko. Ang sugat na iniwan ko sa anak ko ay hindi basta-basta maghihilom. Iniwan ko ang susi ng bahay sa ibabaw ng dining table. Isang huling tingin sa bahay na naging saksi ng 10 taon kong pagiging asawa at ina. Paglabas ko ng gate, narinig ko ang tahol ng aso ng kapitbahay. Ang dilim ng kalsada ay tila ba humihigop sa akin. Wala akong matutuluyan. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Pero alam ko ang isang bagay, hindi ako pwedeng manatili doon. Hindi ko kayang manatili sa isang lugar na bawat sulok ay sumisigaw ng pagkukulang ko. Habang naglalakad ako palayo, bitbit ang maleta kong puro alaala, naramdaman ko ang pag-vibrate ng phone ko. Isang message mula sa isang unknown number. Nasaan ka? Sabi ni Papa, aalis ka na daw. Bakit mo kami iniwan? Si Sofia. Napahinto ako sa gitna ng kalsada. Ang maleta ko ay bumagsak sa semento. Ang ulan ay nagsimula na namang pumatak. At sa ilalim ng ilaw ng poste, mag-isa akong nakatayo, isang babaeng may maleta, pero walang destinasyon. Ano ang isasagot ko sa anak ko? Paano ko ipapaliwanag ang isang bagay na pati ako ay hindi ko maipaliwanag sa sarili ko? Hindi mo pwedeng ipaliwanag ang dilim sa isang bata na ang tanging alam na liwanag ay ang pagmamahal ng kanyang mga magulang. Paano ko sasagutin ang tanong ni Sofia? Paano ko sasabihin na ang bakit niya ay walang sagot na hindi dudurog sa kanya? Nakatitig lang ako sa screen ng cellphone ko habang nababasa ito ng ulan. May 3 bagay akong napansin sa sandaling yon. Una, yung crack sa screen ng phone ko na parang kidlat na humahati sa mukha ni Sofia sa wallpaper. Isang lamat na hindi ko napansin noon pero ngayon ay parang sumasalamin sa buhay namin. Pangalawa, yung nanginginig kong daliri na ayaw sumunod sa gusto kong i-text. Parang pati ang katawan ko ay nandidiri sa mga susunod kong isisinungaling. At pangatlo, ang tunog ng pag-vibrate ng phone. Maikli, paulit-ulit. Parang tibok ng pusong malapit ng tumigil. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Ibinulsa ko ang phone at naglakad sa ilalim ng ulan hanggang sa makarating ako sa isang lumang waiting shed. Doon, sa ilalim ng kupas na yero, nakita ko ang isang pamilyar na pulang sasakyan na dahan-dahang huminto sa tapat ko. Alam ko ang boses ng makina na yon. Kahit nakapikit ako, kilala ko ang tunog ng wiper niya. Swish, 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 swish. Parang isang orasan na nagbibilang ng mga huling sandali namin. Bumaba si Ruel. Hindi siya gumamit ng payong. Lumapit siya sa akin. Ang mukha niya ay punong-puno ng pagsisisi na hinaluan ng takot. Marisa, tawag niya. Akala ko kung ano nang nangyari sa iyo. Bakit mo ako blinak? Tiningnan ko siya. At sa unang pagkakataon, hindi ko na naramdaman yung kilig. Hindi ko na naramdaman yung hininga. Ang nakita ko na lang ay ang isang lalaking naging bahagi ng pagkasira ng lahat ng pinahahalagahan ko. Ruel, kailangan na nating itigil ito. Pabulong kong sabi. Ang boses ko ay tuyong-tuyo. Marisa, wag mong sabihin yan. Lumapit siya, tatangkain niyang hawakan ang mga kamay ko. Pero iniwas ko ang mga ito. Nandito ako. Pwede tayong magsimula ulit. Pwede kitang alagaan. Hindi mo kailangang mag-isa. Magsisimula ulit, isang mapait na tawa ang lumabas sa bibig ko. Saan? Ruel, sa ibabaw ng mga luha ni Sofia? Sa loob ng bahay na ninakawan natin ng kapayapaan? Ruel, hindi mo pwedeng itayo ang sarili mong kaligayahan sa pagkawasak ng buhay ng iba. Hindi yon magtatagal. Pero mahal kita, Marisa. Giit niya. Ang mga mata niya ay nagsusumamo. Hindi ba sapat yon? Tumingin ako sa malayo, sa madilim na kalsada na wala ng katapusan. Sapat? Ruel, ang pag-ibig na naninira ng pamilya ay
hindi pag-ibig. Kasakiman yon. Akala ko nahanap ko sa iyo ang sarili ko. Pero ang totoo, mas nawala ko ang sarili ko. Naging isa akong babaeng hindi ko nakilala. Isang nanay na kayang talikuran ang anak para sa isang sandali ng pansin. Tumahimik si Ruel. Ang tanging naririnig lang namin ay ang ulan sa bubong ng waiting shed. May isang sandali na parang gusto ko siyang yakapin. Parang gusto kong bumalik sa loob ng kotse niya at magpahatid sa lugar na walang nakakakilala sa amin. Pero nung naalala ko ang text ni Sofia, ang bawat hibla ng pagnanasa ko ay naglaho. Umalis ka na, Ruel. Sabi ko nang may pinalidad. Huwag mo na akong hahanapin. Huwag ka nang magte-text. Para sa iyo, isa lang akong pasahero na nakababa na sa destinasyon niya. At ang destinasyon ko ay ang harapin ang lahat ng ginawa ko. Marisa, please, Ruel, kung totoo ngang mahal mo ako, hayaan mo na akong subukang maging nanay ulit. Kahit alam kong baka huli na. Tumingin si Ruel sa akin sa huling pagkakataon. Nakita ko ang pagbagsak ng kanyang mga balikat. Tumango siya, dahan-dahan. Tapos ay tumalikod. Sumakay siya sa pulang kotse. Narinig ko ang pag-andar nito. Ang dahan-dahang paglayo hanggang sa maging dalawang maliliit na pulang tuldok na lang ang mga tail light nito sa dilim. At doon, mag-isa na talaga ako. Naupo ako sa bench ng waiting shed. Yakap ang maleta ko. Wala na si Dante, wala na si Sofia. Wala na rin si Ruel. Ito pala ang hitsura ng kalayaan na hinahanap ko. Isang malawak, madilim, at napakalamig na kawalan. Inisip ko si Dante. Inisip ko kung paano niya sasabihin kay Sofia na hindi na uuwi si Mama. Inisip ko kung paano niya aayusin ang mga sirang gamit sa bahay, habang alam niyang may isang bagay na hindi niya na kailanman kayang kumpunihin. Bakit ba kailangang maging ganito? Bakit kailangang dumaan sa apoy bago mo ma-realize na ang tanging kailangan mo lang pala ay ang yakap ng pamilya mo na binaliwala mo? Kinuha ko ang cellphone ko. Nag-type ako ng message kay Sofia. Hindi ko alam kung mababasa niya o kung sasagutin niya. Pero kailangan kong subukan. Anak, patawarin mo si Mama. Naligaw si Mama ng landas. Hindi ko alam kung kailan ako makakabalik o kung papayagan pa akong bumalik. Pero tandaan mo, mahal na mahal kita. At ang lahat ng nangyari ay kasalanan ko. Hinding-hindi niyo kasalanan ni Papa. Pinindot ko ang send at kasabay ng tunog ng pag-alis ng message. Naramdaman ko ang paghinto ng ulan. Pero ang bagyo sa loob ng puso ko, alam kong ngayon pa lang talaga magsisimula. Hanggang ngayon, iniisip ko ang mukha ni Ruel nung umalis siya. Pero mas iniisip ko ang mukha ni Dante nung bitawan niya ang notebook. Ang pagkakaiba ng dalawang lalaking yun ang naging huling aral ko. Ang isa ay minahal ako sa aking mga pangarap, pero ang isa ay minahal ako sa aking realidad. At pinili ko ang panaginip kaysa sa buhay. Ito na ang huling gabi na iiyak ako para sa isang lalaking hindi dapat maging akin. Dahil bukas, sisimulan ko ng iyak ang bawat segundo para sa pamilyang itinapon ko. Sabi nila, ang panahon daw ang pinakamagaling na manggagamot. Na darating ang araw na gigising ka na lang na hindi na ganoon kasakit, na hindi na ganoon kabigat. Isang taon na ang lumipas simula nung gabing iniwan ko ang susi sa ibabaw ng lamesa. Pero heto ako, humihinga pa rin, naglalakad, nagtatrabaho, pero alam mo yung pakiramdam na buo ka tingnan sa labas, pero sa loob ay parang isang basong nabasag, napilit lang idinikit ng glue, isang maling hawak lang, isang maling alaala, at guguho ulit ang lahat. Nakatira ako ngayon sa isang maliit na kwarto, malapit sa eskwelahang pinagtuturuan ko ulit. May 3 bagay sa kwartong ito na nagsisilbing angkla ko sa mundong ito. Una, ang maliit na bintana na nakatapat sa isang puno ng santol, kung saan pinapanood ko ang pagbagsak ng mga tuyong dahon tuwing hapon. Pangalawa, ang isang lumang silya na yari sa kahoy
na laging maingay ang binti, kung saan ako nauupo para mag-check ng mga test paper ng mga bata. At pangatlo, ang isang litrato ni Sofia na nakapatong sa tabi ng higaan ko. Yung litratong kinuha ko nung huling Paskong buo pa kami. Wala na si Ruel. Hindi ko na siya nakita o narinig kailanman. Minsan, kapag may dumadaan na pulang sasakyan sa harap ng eskwelahan, bumibilis pa rin ang tibok ng puso ko. Pero hindi na ako tumitingin. Hindi na ako umaasa na siya iyon. Dahil natutunan ko na ang pinakamasakit na paraan. Ang ilang minuto ng hininga sa piling ng maling tao ay hindi sapat para palitan ang habang buhay na katahimikan ng isang nawasak na tahanan. Nagkikita kami ni Sofia tuwing linggo. Sinusundo ko siya sa mall, kakain kami ng Jollibee, manonood ng sine. Pero iba na ang yakap niya. Hindi na siya yung batang tumatakbo palapit sa akin para magpabuhat. Ngayon, maingat siya, parang bawat salitang sinasabi niya ay dumaan muna sa isang filter. Maayos naman kami ni Papa sa Pampanga. Sabi niya sa akin nung huling pagkikita namin, tumingin siya sa malayo, umiiwas sa mata ko. Pero alam mo, minsan kapag gabi, naririnig ko si Papa na inaayos yung mga gripo, kahit hindi naman sira. Parang may hinahanap siyang kumpunihin na hindi niya mahanap. Doon ko naramdaman yung pinakamatinding hapdi. Hindi galit si Dante sa akin. Hindi niya ako kailanman minura o sinumpa. At yun ang pinakamasakit. Ang katahimikan ni Dante ang naging habambuhay na parusa sa akin dahil sa bawat gripong inaayos niya na hindi naman sira. Alam kong ang sinusubukan niyang kumpunihin ay ang tiwalang dinurog ko. Hindi ko pa rin alam hanggang ngayon kung bakit ko ginawa yon. Pag-ibig ba yon o baka gutom lang talaga ako sa atensyon o baka sadyang naging tanga lang ako. Minsan, ang mga tanong sa buhay ay walang malinaw na sagot. Minsan, kailangan mo na lang tanggapin na nagkamali ka. At ang pagkakamaling yon ay bahagi na ng kung sino ka ngayon. Hindi naging trahedya ang buhay ko sa paraang namatay ako o nawalan ako ng lahat ng material na bagay, mas malala pa doon. Ang buhay ko ngayon ay isang mahaba at tahimik na pagsisisi. Isang buhay na nagpapatuloy, pero may kulang na hinding-hindi na mapupunan. Noong nawala na ang lahat, saka ko lang napagtanto. Hindi si Ruel ang hinahanap ko nung mga panahong yon. Hinahanap ko ang sarili ko. Yung bersyon ng sarili ko na nararamdamang mahalaga. Yung Marisa na nakikita at naririnig. Pero sa lahat ng paraan na maaari kong piliin para mahanap ang sarili ko. Pinili ko ang pinakamapanganib na daan. Pinili ko ang daan na alam kong may masasaktan. Minsan, tinitingnan ko ang mga daliri ko. Wala na ang wedding ring. Puting linya na lang ang natira sa balat ko. Tanda na matagal itong nandoon. Parang ang kwento ko. Ang bakas ng nakaraan ay andyan pa rin kahit wala na yung mismong bagay. Sabi nila, ang bawat kwento ay may aral. Para sa akin, ang aral ay simple lang pero napakapait. Ang kaligayahan na itinayo sa luha ng iba ay hinding-hindi magiging tahanan. Isa lang itong silungan sa ulan na kalaunan ay guguho rin. Hindi ko alam kung mapapatawad pa ako ni Dante. Hindi ko alam kung mababalik pa ang dating tingin ni Sofia sa akin. Ang alam ko lang, kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong tanggapin ang bawat hapon na mag-isa ako, ang bawat gabing malamig ang unan, at ang bawat linggong bitin ng oras kasama ang anak ko. Dahil ito ang presyo ng aking pagpili. Sa tuwing may naririnig akong motor sa gabi, napapikit na lang ako at humihinga ng malalim. Hindi ko na hinahanap ang pulang kotse. Hinahanap ko na lang ang kapayapaan sa loob ng puso ko na matagal ko nang itinapon. At sa dulo ng lahat, natutunan ko na ang tunay na hininga ay hindi nanggagaling sa ibang tao. Nanggagaling ito sa katotohanan. At kahit masakit ang katotohanan ito,
ito na lang ang meron ako. Ito ang kuwento ko, hindi ito perpekto. Puno ito ng mali. Pero ito ang katotohanan na sinasabi ko sa inyo sa unang pagkakataon. At sana ay huwag niyo nang tularan ang paglalakbay ko patungo sa piling ng taong hindi dapat mahalin.